Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, doon sa mga dalil ng pag-iral ng araw ng paghuhukom, sadisan, darbahul mathal, bi ihya'il ardi bin nabat. Yung pagbibigay ni Allah ng halimbawa sa pagkabuhay muli sa pamagitan ng pagtubo ng halaman sa lupa. Maraming mga aya ito na inihalin tulad ni Allah ang pagkabuhay muli sa pamagitan ng pagtubo ng halaman. Na ito ay matutuyot, di ba? Parang ngayon, makikita natin dyan sa paligid, tuyot yung mga halaman kasi tagtuyot. Pero maulanan yan ng konti, kinabukasan, buhay na naman. Masyaallah, ilan na pagtag-ulan, paulit-ulit. Ganyan din sa disyerto. Ganyan disyerto doon sa Saudi, mapapansin nyo yan. Sa summer, ngayon summer na ngayon doon, kasagsagan ng init, July. Pero pagka mga bandang ano na yan, December hanggang February, March, malamig. Buhay na buhay yung lupa, maraming mga halaman na tumutubo. Waqad daraballahu al-mathal li'adatil hayat ila al-juddati al-hamida wal-idam al-baliyah bi ihya'ihi al-arda ba'da mautiha bin nabat. Si Allah, nagbibigay siya ng halimbawa ng pagkabuhay muli ng mga namatay at yung kanilang mga naagnas na katawan at buto na nadurog na sa pamagitan ng paghalimbawa nito sa pagkabuhay muli ng lupa sa mga nakatanim dito matapos na ang mga ito ay nalanta o technically patay. Kasi wala ka talaga makikita sa ibabaw ng lupa eh. Meron man tangkay, isang maliit na tangkay, sanga. Pero yun pala, buhay pa yung ugat nito. At yun nga ang tao kapag binuhay muli ni Allah sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom, meron din pag-uugatan ang tao. Yung ngayon coccyx, yung tinalakay natin. Yung tailbone, mula doon bubuhayin muli. Yan lang mga tao. Pero alam naman natin, merong mga tao kahit tailbone, wasak o durog, di ba? Maaaring mangyayari yan dun sa tao na talagang nalusaw yung kanyang katawan na nakremate. Posible, no? Pero pag nakremate, may matitirang konting buto pa eh. Kaya posibleng kasama yung tailbone matitira. Pero halimbawa sabihin natin ano bang pinakamatindi pwede pagdaanan ng tao? Na nuclear blast. O yun, talagang ma-disintegrate siya doon. Ultimo yun, kaya pa rin yung buhayin ni Allah. Ultimo yun, kaya pa rin buhayin ni Allah. So itong mga halimbawa na ito, binibigay niya sa mga tao para pag-isipan ng mga tao. Kasi noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba, wala naman sila masyadong alam sa science, technology. Ito yung halimbawa na ibinibigay sa kanila. Ito yung halimbawa na ibinibigay sa kanila. Bawa Suratul Rum, verse 50. Fandur ila atari rahmatillah kayfa yuhyil arda ba'da mautiha. Tingnan mo ang epekto o resulta ng habag ni Allah kung paano niyang binubuhay ang lupa matapos ang kamatayan nito. Inna dalika lamuhyil mauta. Tunay na yaon na si Allah ay merong kapangyarihan na buhayin muli ang patay. Katulad ng kung paano niyang binubuhay muli ang tigang na lupa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. At siya sa lahat ng bagay ay merong kakayanan, merong kapangyarihan. Hindi sinabi rin ni Allah sa iba pang aya, Suratul Fatir, Wallahu alladhi arsala ar-riyah fatuthiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyit faahyayna bihi al-ard ba'da mautiha. Si Allah siya daw nagpapadala ng riyah, nung hangin. At itong hangin na ito ay nagdudulot na maitulak yung ulap. Iba yung ulap, nagagawin naman yan kung saan siya ililipad ng hangin o tutulak ng hangin. At maring dudulutin din ng hangin na magtipon-tipon sila. Kaya minsan may kita ninyo, di ba may ibang uri ng ulap. Sa umaga, cumulus, yung parang bulak, puti. Tapos sa hapon, yun na, biglang uulan. Kasi naging yung cumulus, bumigat na siya, naging, anong klaseng ulap yun? Yung nimbus, di ba? O cumulonimbus, yung may itim na ulap.
na mabigat bago umulan. So nagiging ganun siya. Sa pamagitan nito, binubuhay ni Allah ang lupa matapos ang kamatayan nito, kadalikan nusyur. Ganoon din ang pagkabuhay muli. Ganoon din ang pagkabuhay muli. So bibigay ni Allah ang mga halimbawa na ito para mapagtanto ng mga tao. Hindi siya nagbibigay ng malalalim na mga halimbawa eh. Si Allah sa Quran, binibigay niya mga pananalita na ultimo yung pinakasimpleng tao. Pastol, di ba? Pastol ng kambing tupa. O badu, yung taong disyerto na walang masyadong edukasyon. Maintindihan niya ito. Nasa tao na lang kung tatanggapin niya ang gabay o hindi. Ganyan din Surat Al-Fussilat verse 39, sinabi ni Allah, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan faida anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Kabilang sa kanyang mga tanda ay makikita mo ang lupa na tigang. Pero kapag pinadala namin dito, ibinuhos namin dito ang tubig, ang ulan, ito ay yumayanig, nanginginig at nabubuhay. Yumayanig kasi nabubuka yung lupa. At lumalabas muli rito yung mga sanga ng mga puno na mayroong dahon. Na minsan ano na lang yun eh. Kumbaga, magugulatan tayo kinabukasan. May berde na naman. Samantalang kahapon lang, tigang na tigang yun. Halos lupa lang ang makikita mo. Pero meron pa palang mabubuhay doon. Innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta. Tunay na ang bumuhay dito sa lupang tigang ay siya rin ang bubuhay sa mga patay. Innahu ala kulli shay'in qadir. So naulit na naman. Tunay na siya sa lahat ng bagay ay may kapangyarihan. Itong innahu ala kulli shay'in qadir o kaya wa huwa ala kulli shay'in qadir sa mga ayat sa Quran, maraming beses na uulit ito eh. Ipinapakita na si Allah merong kapangyarihan sa maraming mga bagay o sa lahat ng mga bagay. Liban na lang sa kung ano yung hindi marapat sa kanyang karangalan. Diba? Lahat kaya ni Allah. At hindi pwede magdududa ang tao sa kakayanan o kapangyarihan ni Allah. Ngayon din sinabi ni Allah sa ano to? Surah Az-Zukhruf. Walladhi nazzala minas sama'i ma'am bikadarin fa'ansharna bihi baldatan mayta. Ang siyang nagpababa ng ulan mula sa langit sa tamang sukat. Ito napakaganda ng aya na ito, sa tamang sukat. So si Allah nagpapadala siya ng ulan na sapat lang, hindi sobra-sobra. Kasi kung sobra-sobra yung ulan, ano mangyayari? Malulunod din yung mga tao. Malulunod yung mga tao, hayop at syempre mga halaman. So sapat lang yung pinapadala niyang ulan. At sa pamagitan nito, binubuhay naming muli ang lupang tigang. Kadalika tukhrajon. At sa ganitong paraan din kayo bubuhayin muli sa pagpapalabas sa inyo mula sa inyong mga libingan. Napakaraming masyala yung mga aya na napakasimple ng kanilang mga kahulugan. Pero kung pagmumuni-munihan ng tao, marami siyang makukuhang aral, alhamdulillah. Ngayon din sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar Pampito sa mga dalil na matatagpuan sa Quran na totoo ang kabilang buhay at pagkabuhay muli. Hikmatullahi taktadi ba'tal ibad lil jazai wal hisab. Marapat lamang na magkaroon ng araw ng paghuhukom para sa pagtutuos at paggagantimpala sa mga tao bilang bahagi ng hikma ni Allah. So marapat lamang. Kasi nga dito sa mundo, hindi naman natin alam kung ano yung mga kabuuan ng mga nangyayari. Kaya hindi talaga magkakaroon ng kumpletong katarungan. Kahit magsikap ka. Kaya nga merong hadith, di ba? So merong judge na maaring, kumbaga, nagkakamali. Pero dahil naging makatarungan siya, meron pa rin siyang dalawang gantimpala. O meron siyang isang gantimpala pala. Meron siyang isang gantimpala. Kasi although nagkamali siya, magagantimpalaan pa rin siya sa kanyang pagsisikap na makarating sa katotohanan. Pero yung judge na nakapaghatol ng tama, ayon sa nalalaman ni Allah,
may dalawa siyang reward. Kasi magagantimpalaan yung kanyang pagsisikap at magagantimpalaan yung kanyang tamang paghatol. Alhamdulillah. So doon pa lang sa hadith na yun, makikita natin, mahirap talaga magkamit ng katarungan dito sa mundo. Mahirap. Kaya mainam para sa tao na maaga pa lang, tanggap na natin. Tanggap na natin. Hindi makakamit kahit kailan ang total na, kumbaga, katarungan dito sa mundo. Bandang huli doon lahat yun, kay Allah, na nakakabatid ng lahat, na walang nalilihim sa kanya. Siya lang ang makakapaghatol ng may kumpletong katarungan. Ganyan nga, di ba yung mga tao, merong mga gawain yung mga tao na mabubuti, na hindi magagantimpalaan ng sapat dito sa dunya. At merong gawain ng mga tao na sobrang sama, na hindi maparurusahan ng sapat dito sa dunya. Bawa na lang yan, di ba, si Hitler. Oh. Kahit anong, ano ba, buhay pa ngayon si Hitler, di ba? Pugutan natin ng ulo, araw-araw yun. Araw-araw, pupugutan natin ng ulo. Kasi pag gabi, buwabalik yung ulo niya, halimbawa. Hindi magiging sapat yun. Kaya nilikha ni Allah ang impyerno. Na, napakatindi sakit nito. Na idudulot sa tao. Pinsala. At iba pa. At habang panahon sila doon. Na, yun nga. Yung sabi ni Allah, di ba? Jaza'u wifaqa. Kantimpala na nararapat. At makakamit lang yun doon sa kabilang buhay. Yung taqtadi hikmatullahi wa adluhu an yab'atallahu ibadahu liyajziyahum bima kaddamu. Dahil sa hikmah ni Allah, marapat lamang na buhayin ni Allah muli ang kanyang mga alipin upang gantimpalaan sila sa kanilang mga ginawa. Fallahu khalaqal khalqa li ibadatihi. Si Allah nilikha niya yung kanyang mga nilikha para sambahin siya. Wa arsala rusula wa anzala al-kutuba li bayanit tariqil ladhi ya'buduna bihi. At nagpadala siya ng mga sugo at nagpababa ng mga kasulatan upang linawin kung anong paraan, anong landas na sa pamagitan nito ay masasamba natin si Allah. Faminal ibadi man istaqama ala ta'atillah. At mayroong mga alipin si Allah na nagpakamatuwid sa pagsunod sa Kanya. Wa badala nafsahu wa malahu fi sabili dalika. At siya ay naglaan ng kanyang buhay at ng kanyang yaman sa landas na yaon. Pero, wa minhum man rafada al-istiqamata ala ta'atillah. Meron namang sumusuway sa pananatiling matuwid sa pagsunod kay Allah. Wataga wa baga, at siya ay naging suwail, at siya ay sumuway, hindi sumunod. Afayaliku ba'da dalika an yamuta salihu wat talihu wala yajzillahu al-muhsina bi ihsanihi wal musi'a bi isaatihi. So katanggap-tanggap ba na mamamatay na lang ang mabuti at ang masama, na hindi gagantimpalaan ni Allah ang mabuti sa kanyang kabutihan at hindi parurusahan ni Allah ang masama sa kanyang kasamaan? Hindi marapat. Hindi marapat. Kaya nga sabihan nila, yung mga tao na walang relihiyon, may kita mo sila rin yung pinakamasama eh. Mga atheist, mga komunista. Grabe yung mga yan kung magparusa sa mga tao. Kasi wala naman silang relihiyon eh. Wala silang kinatatakutan na araw ng paghuhukom. Kung si Hitler na katoliko, si Hitler katoliko yun eh. Ganoon, eh, makikita natin yung mga hindi talaga kumikilala sa Diyos. Marami rin silang mga pinapatay at napakalupit din nila kung pumatay. Kung meron man silang Diyos na pinaniniwalaan, mali at ligaw yung kanilang pag-unawa. Katuloy na natalakay natin nung linggo, di ba? Alladina yadunnuna billahi dannasu. Sila yung mga nag-aakala kay Allah ng masamang pag-aakala. Akala nila hindi sila parurusahan. Akala nila magagantimpalaan sila ni Allah sa kanilang mga ginagawa at iba pang mga ganoon na uri ng kasamaan. Sa Suratul Kalam, sinabi ni Allah tungkol dito. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Gagawin ba namin na magkatulad ang Muslim at ang mga makasalanan?
So, tanong ito ni Allah, di ba? Rhetorical question ito. Tanong ni Allah pero actually hindi na kailangan ng sagot eh. Ang linaw eh. Hindi pwede magiging magkatulad yung Muslim at yung kuffar, yung mga masasama. Malakum kayfa tahkumun. Ano problema sa inyo? Bakit ganyan kayo maghatol? Inisip ninyo na walang pinagkaiba sa kanila. Pareho lang silang mamamatay tapos wala na. Ganun-ganun lang yon. Yung mabuti, ganun-ganun lang. Wala siya pakikinabangan sa kabutihan niya. Tapos yung masama, ganun-ganun lang. Wala siyang pagdurusahan sa kasamaan niya. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Bakit ganyan kayo maghatol? Meron ba kayong aklat na pinag-aaralan ninyo na ganyan ang nakasulat? Na kapag namatay ang tao, wala lang. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Na naririto sa aklat na ito ang kung ano man yung naisin lang ninyo. Na kumbaga, kayo lang ang magnanais kung mananagot ba kayo o hindi. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang katotohanan. Guni-guni lang nila. Yun ang pagkakala nila. Yung nga, innal kafaratad dalina humul ladina yadunnuna annal kauna khulika abathan wa batilan la lihikmatin. At tunay nga yung mga ligaw na kuffar na ito, nag-aakala sila ng maling pag-aakala. Na nilikha ang mga nilikha ng laro-laro lamang, walang saysay at walang hikma sa pagkakalikha sa mga ito. Walang dahilan, basta lumitaw lang. At ganun nga yung sinasabi ng mga atheists din, di ba? Kaya nga nila inaalis si Allah doon sa equation. Inaalis nila si Allah sa mga usapan. Sinasabi nila palagi, lumitaw lang ang buhay ng walang tagapaglikha. Kasi nagtipon-tipon yung mga atom, nagtipon-tipon yung mga molecule, nagtipon-tipon yung ganito, ganyan. Nagkaroon ng single cell organism sa dagat. Tapos napunta ito sa ibabaw ng dagat. Gumapang papunta sa dalampasigan. Tapos nagkaroon ito ng paa, umakyat ng puno, naging unggoy, at yung unggoy nag-ahit ng balahibo, naging tao. Naging tao. So, ganun yung paliwanag nila. Pero hindi eh. Hindi ganun. May lumikha sa atin. Merong dahilan. Kaya bandang huli, merong moral dilemma yung mga atheist eh. Kasi bandang huli, sa mga atheists, ba nila ano, kaya may kita mo rin yung bakas ng fitra pa rin sa kanila. Bukod doon sa kapag namomroblema sila, tumitingin sila sa langit. Baka ibang atheist eh, pagka nakasakay sa aeroplano na babagsak, ang sisigaw niyan, oh my God. Atheist yun, oh my God. Pero bukod pa doon, maraming mga atheist nagsisikap na malaman kung ano ba yung kabutihan. Nagsisikap sila na malaman kung ano yung kabutihan. Ano yung tama, ano yung mali. Gusto nilang malaman. Kaya nagpo-formulate sila ng mga batas, yung mga filosofiya. Kaya nga yung mga filosofiya, katulad ng Nietzsche, katulad ng iba pa, may kita mo bandang huli, ang hinahanap nila Diyos eh. Hinahanap nila ang Diyos. Kung meron ba talagang Diyos. At kung meron Diyos, sino? Yung nga lang, hindi pa sila nakarating doon eh. Kasi nga, hindi sila kumuha ng kanilang conclusion mula sa mga batayan, mula sa gabay. Tinahak nila yung landas sa sarili nilang landas. Pero kung yung tao, nagiging open-minded yung tao, lahat ng hahanapin niya matatagpuan niya sa Islam. Lahat ng mga kapuri-puri na meron yung kuffar sa mga filosofiya, kumbaga. Merong may version yung Islam eh. Bawal na lang dyan yung mga Griego tsaka Romano. Meron silang tinatawag na Stoicism. Yung Stoicism, yung katatagan na psychological. Na kahit anong tindi ng pagsubok, matatag ka. Ganun na ganun sa Islam eh. Ganun na ganun yung Muslim. At nagiging stoic siya, nagiging matatag siya dahil nananalig siya kay Allah. Pero yung sila, oo, may ganun, pero iba yung pinaguhugutan nila ng kanilang stoicism. Yung meron dahilan kung bakit nilikha ang mga nilikha. At yun ngayon para sa sa katuparan, sa hikmah ni Allah. Halimbawa sa pangatao at mga engkanto, bakit tayo nilikha? Para sumamba. At iba pang mga katulad nito. Kasi nga, wa annahu la farqa bayna masiril mu'minil muslih wal kafiril mufsid.
sa mga ligaw ng mga kuffar, wala silang naiintindihan na pagkakaiba sa pagitan ng patutunguhan ng mananampalataya na gumagawa ng mabuti at hindi mananampalataya na gumagawa ng masama. Para sa kanila bandang huli pareho lang. Napakasama nga ng ganitong paniniwala. O ang ganitong paniniwala pala ng tao na hindi ka mananagot sa kasamaan mo at hindi magagantimpalaan ng kabutihan mo. At iniisip nila, gagawa na lang sila ng masama para magkamit ng pakinabang dito sa lupa. O gagawa sila ng mabuti pero para sa makamundo na layunin. Para mapuri. Para mapuri. O para magiging dahilan ito na susuportahan sila ng mga tao, iboboto sila sa eleksyon. O kaya kakampihan sila ng mga tao. Ganyan na ganyan yung kuffar. Ganyan na ganyan ang kuffar. Kaya nga, yung usapin na yun, isa yun sa mga sinasagot ng ikhlas, ng usapin sa ikhlas. Yung nga sabi ni Imam Shafi'i, napapaloob daw ang usapin ng ikhlas sa napakaraming mga usapin. Sabi niya mga 70 na mga usapin sa Islam. Napapaloob dito yun. May gintimpala ba yung mga kuffar sa kanilang mabubuting mga ginawa? At yung sagot doon, kung babalikan natin yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ang mga gawain ay hatulan ayon lamang sa intensyon ng tao. Yung kuffar, di naman gumagawa ng mabuti yan para kay Allah, di ba? O yun ang makukuha nila. Gagantimpalaan sila ng tao sa kanilang kabutihan. I-recognize sila, bigyan sila ng award. Most outstanding citizen. Ganun. Kaya yung tanong, may reward ba yung kuffar? So, meron pa rin. Yung nga lang, reward niya dito na lang sa dunya. Sa kabilang buhay, wala na siyang matatanggap kay Allah. Waliyadu billah. Wala na. Wala bainal masirot taqi wal fajir. So, para sa kuffar, walang pinagkaiba yung landas na tatahakin ng may takot kay Allah at ng suwail kay Allah. Yung sa surah Sad, sinabi ni Allah tungkol dito, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Hindi namin nilikha ang langit at lupa at anumang nasa pagitan nito ng walang saysay. ذَلِكَ الظَّنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Yaon ang inaakala ng mga hindi nanampalataya. وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Kasawian para sa mga hindi nanampalataya doon sa impyerno. Doon sila itatapon ni Allah. Am naj'alul ladina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Dudulutin ba namin na yung mga nanampalataya at gumawa ng mabuti ay magiging katulad ng mga gumagawa ng masama sa lupa? O dudulutin ba namin nang may takot kay Allah ay magiging katulad ng sumusuway kay Allah? Hindi ito gagawin ni Allah. Hindi ito gagawin ni Allah. Waliyadu billah na. Kumbaga, iisipin to ng tao, napakasamang pag-aakala talaga nito kay Allah. Ito yung aplikasyon nung natalakay natin nung linggo. Yung masamang pag-aakala ng tao kay Allah, alhamdulillah na lalong nagiging malinaw. Kasi napakahalaga nitong topic na ito. Una, para tumibay ating pananampalataya. Pangalawa, magamit natin lahat ito sa da'wa Nagdada'wa tayo sa kuffar. Ito yon. At lalo na itong sunod na matatalakay na natin. Ittifaqu jami' al-anbiya alal ikhbari bil mi'ad. So dito matatalakay na natin yung pangaral ng naunang mga propeta tungkol sa pagkabuhay muli. Di ba nga yung sinasabi ko palagi, kabilang sa pinakamagandang pangdawa, arkanul Islam at arkanul iman. Kasi lahat sila meron sa mga Kristiyano. Di ba? Sa arkanul iman na lang, di ba? Naniniwala sila kay Allah, sa mga anghel, sa mga kasulatan, o sa mga propeta. Naniniwala sila sa kadar ni Allah. At naniniwala sila sa kabilang buhay. Napakagandang yun yung pangdawa. Hindi yung Mateo, Lucas. Napakagandang pangdawa nito. So yun na may matatalakay natin. Yung pangaral ng naunang mga propeta tungkol sa araw ng paghuhukom. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.